I have a question. Can you command someone to love? Pwede mo pang mapagutusan ang isang tao para magmahal? Kamukha ng pinag-utusan mo yung anak mo na bumili ng supply sa tindahan o inutusan mo yung empleyado mo na gawin ang ganitong report. Can you really command someone to love? Pwede bang pagutusan ang puso para magmahal? May kukwento po ako sa inyo. May isang OFW, very young, siguro mga 27 years old. Patagal siya sa Middle East. Bata pa lang po. Pagka-graduate na ng college, nagtrabaho na sa Middle East. Hindi po executive, hard work, labor. Matagal po siyang hindi nakauwi. Bunso, binata. Pagka-uwi niya, uso pa po yun yung, alam niyo pa po yung duty free. Pagka-uwi niya, after many years, ang anak niya, mahaba ang buhok, lumaking katawan, sa banat na trabaho. Nung nakita niya yung nanay niya, ang nanay niya, public school teacher. Tapos sabi niya, Ma, pangarap ko talaga, papasyal kita sa duty free. Hindi na ako namili sa abroad, dito na lang, para ikaw yung pumili ng gusto mo. Ma, sa'yo na po ito, binili kita ng pabango. Ay anak, huwag mo na akong bilhin pabango. Hindi naman ako nagpapabango. Mama, ito, bilhin mo, binili kita ng lotion. Gamitin mo ito, Ma. Ay, hindi ako naglo-lotion. Hindi, gamitin mo, Ma. Pinagbibili niya ng mga duty-free items ang mother. Tapos, Ma, ito, pangarap kitang ibili ng sapatos. Pair of shoes. No? Ay, wag mo na akong bilhin ng sapatos, anak. Hindi naman ako nagsasapatos na ganyan. Noon, naalala ko, naging ninang ka sa kasal. Nagiram ka lang ng sapatos. No? Gusto ko sa'yo na yung sapatos. No? The mother kept on pushing, but the son sincerely bought everything that his mother really. The mother tried to stop her son from buying their gifts. And the son said, medyo nagtampo yung anak kasi pinabawalan siya ng nanay niya. Sabi niya, Nanay, kulang pa nga yan eh. Kung mas maganda ang trabaho ko at mas mataas ang sweldo ko, higit pa dyan, ibibigay ko sa iyo. Ito ay pagmamahal, hindi naman po inutos. Kusang loob, udyok ng kalooban. That real love is a command from within. Wala man nagutos sa batang yun na bilhin yung nanay niya paghanda yung pag-uwi niya. Pero pagmamahal nanggagaling sa kalooban. Isa pa pong kwento. Minsan po, first time kong nakapunta sa Batanes. Malayo po yun eh. Pero first time kong makapunta ng Batanes. Tapos may babae doon, nakilala kami, taga Pampanga kami. Nagkwento yung ng babae sa Batanes, malayo po yun. Tapos sabi niya, alam nyo, nung nagkasakit yung baby ko, yung anak ko, walang ospital na maayos na kayang maharapan yung sakit ng anak ko. May nagsabi sa akin, sa Quezon City, may ospital para sa mga bata. Hinanap ko, sinakay ko ng vapor, anak ko, hindi po ang plano, yung parang siguro mga barges na may mga vessels na nagde-deliver doon sa bank. Hinanap ko po yung Quezon City. Maybe her first time to go to Manila. Hinanap niya yung Children's Hospital sa Quezon City. Sa tabi daw ng Lang Hospital. Hindi po akong kilala. Nagtatanong lang ako. Naghiram lang po ako ng pamasahe para lang mabuhay ang anak ko. Lahat kanyang ginawa, kahit halos imposible. Ang tunay na pagmamahal, pinaglalaban. Lahat gagawin kasi nagmamahal. Can you command someone to love? Nanggagaling sa kalooban, ang udyok. Nagaling po ako ng Sapang Bato.
Sa Sapang Bato, mayroon pong sitio doon, sitio Target. Yung sa sitio Target, mga Aita po, maraming doon, na Mr. Ponce, di ba? At doon minsan, nakaupo lang po ako doon sa parang may small road. May nakita po akong babae, ang payat-payat ng nanay. Meron siyang anak na nakahawak sa likuran niya. Tapos alam niyo po yung lalagyan ng tubig, pail. Meron po siyang balde sa kanyang ulo. Dahil wala silang tubig na nasa gripo, she really have to fetch water, literally. Hindi niya po binibitbit kasi sobrang A mother in Sitio Target was carrying a big container of water on her head with their children behind her. Sa tingin ko sa kanya, parang it's not heavy. Nakasmile pa po. Binati pa po ko bilang pare. I was so surprised. Mukhang mabigat na yung buhay ko. Ako, nakupo lang ako. Siya, mabigat yung daladala niya. But it's not heavy. The weight of the bucket of the water upon her head looks light and easy. Kusang loob kasi, pag tunay ka nagmamahal, magaan, hindi mabigat, magaan sa kalooban, nakakayanan. Ang tunay na pagmamahal, udyok ng kalooban. Lastly, biblically, do you remember the woman who approached Jesus? Tingin nga sa kanya, makasalanan kasi hindi siya Hebreo. Hindi siya taga-Israel. Nakikusap siya sa kanyang anak. Mahal niya yung kanyang anak na may sakit. Her daughter was dying of illness. And she was tested. She was avoided. Jesus did not answer her plea. And then, she was asking, Lord, heal my daughter. Medyo na-insulta pa nga siya. Sabi niya, can you give the food of the children to the dogs? She was referring, Jesus, the mission is to the Israelites, to the Jewish community. Pero sagot nitong nanay, dahil mahal na mahal niyang kanyang anak na may sakit, Lord, even the dogs eat the scraps that fall from their master's table. And Jesus was amazed by the faith of the woman. Ang tunay na pagmamahal, may kababaang loob. There's humility in those who love. And that love actually is an expression of faith. And that faith is an representation of love. Pwede pang pagutusan ang tao para magmahal. Nanggagaling ito sa kalooban. Love one another as I have loved you. Pagmamahal na kusang loob, pagmamahal na gagawin ng lahat, pagmamahal na nagiging magaan sa kalooban, nakakayanan, at pagmamahal na may kababaang loob at may tunay na pagmamahal at pananampalataya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.